Yun ang pasabog nyo? Yun ang inyong whistleblower? Yun ang painstakingly churrot? Bilat sing iloy. Mabuti pa nagbasa na lang kung Bilat sing iloy comics. Naku po mga kababayan, The Mastermind, inilabas na nga ng Peanut Gallery Media Network mga kababayan, no? Pero, naku po, binabatikos ito ngayon online mga kababayan. Dahil mga kababayan, batid na mga tagapanood nito ay naku po, yung totoong mastermind o puno, tila ba'y hindi nasali sa video na ito. Naku po mga kababayan, yan ang ating alamin ngayon, no? Eto mga kababayan, ayon kay Busdada, kaya naman pala hindi nagbayad ng 300M si Tamba. Kasi supot naman pala yung pasabog nyo. Naku po mga kababayan, no? Akala ko missile, yun pala ay baby rocket. Naku po mga kababayan, di ba? Pambihira. At eto pa po mga kababayan, share naman ito ni Miss Joey Dibibre mga kababayan, no? Sa kanyang FB page ay okay, so they presented the actual versus budget and the increases in allocations. But what I'd like to see is the trail where the surplus went. I was expecting sino ang nagnakaw with evidence. All allegations lang which is we already know. Di po ba mga kababayan? Ang bihira, no? Di ba? Napanood nyo naman, panigurado, di ba? Madam Maharlika napapost din mga kababayan, no? Sa kanyang buljakan na FB page. Anya, 35 pesos video? Nyeta, wala namang pasabog, sayang yung 1 minute ko. Saka po forward. Kung may quote in the act, video ba na nilalamon ni Tambaluslos ang pera ng bayan? Onyeta, wala naman. Puro news style presentation na alam na ng buong Pilipinas at pinasabog na namin since 2023 pa. Bakit nga pala wala sa video ang mag-asawang? Eto na mga kababayan, no? Sina Bangag at Liza Danhas. Naku po mga kababayan. Diba, tila may gustong marinig sa video ata ni Madam Maharlika ay itong pangalan ng ating Pangulo at yung kanyang asawa. Pero wala mga kababayan, di po ba? Gusto ipalabas dito ni Madam Maharlika na ito na ito na yung masterminds di umano. Di ba? Pero wala mga kababayan. Naku po. Naku po. Sa tingin nyo kabayan, bakit kaya hindi nila isinama mga kababayan? Pero baka may part 2 mga kababayan. Di po ba? Pambihira, no? Pero eto muna mga kababayan, pakinggan muna natin itong si Busdi. Tapos ang biktima si Martin Romualdez, ang kawawa si Martin Romualdez, ang inaapi ay si Martin Romualdez. Anong explanation para sa napakataas na allocations pero mababa ang liquidation sa COA? Honest mistake? Late reporting? Nasaan ho ang mga resibo ninyo? Dapat kayo ang may disallowance kung transparency lang din ang pag-uusapan. Meanwhile, taon-taon, pataas ng pataas ang cash in bank ng Congress. 3.95 billion pesos in 2019. Nadagdagan ng 220 million in 2020 kaya naging 4.17 billion. Nadagdagan ulit ng 2.5 billion pesos kaya naging 6.67 billion pesos in 2021. Nadagdagan ulit ng 3.8 billion pesos kaya naging 10.47 billion pesos in 2022. Nadagdagan ng 8.19 billion pesos kaya naging 18.66 billion pesos in 2023. Nadagdagan ng 8.995 billion pesos kaya naging 27.65 billion pesos noong 20. Ayan, katulad dito. Yung report kasi kung ang target mo lang si Martin, dapat nandiyan ka lang sa 2022, 2023, 2024. Pero binalik nila hanggang 2019 Sa Duterte administration yan. Ano ba tong PGMN na to? Alam mo, feeling ko talaga yung Malacanang.
Naku Feeling ko po. talaga, feeling Ano ko ba lang yun? feeling ko Ano lang. kasi, ano? Merong ano to, merong ano ng Malacanang to. Parang tama talaga yung hinala ko na itong si Franco Mabanta ano pa rin, taga Malacanang pa rin. Naku po, mga kababayan, no? Oh, sa tingin mo, kabayan, tama ba or tamang-tama itong sinasabi ni Busdada, kabayan? Kasi naman mga kababayan, di po ba alam naman natin na si Franco ay di ba tauhan yan dati ng ating Pangulo? At di natin alam, baka ngayon mga kababayan, di ba? Kaya ang daming nagsasabi mga kababayan no, na yung pinagagawa nilang tila ba, ano ba yun, yung hinuli ng NBI ay naku po, katramahan lang. Pambihira talaga, no? Naku po. Ang sakit sa bangs. 24. Ang pinakamalaking pagtalon ng pera ng Congress sa bangko ever. Para saan ho yan? Hindi naman kayo PhilHealth o SSS o GSIS na kailangan ng malaking reserve fund. Hindi din naman kayo nagbabalik ng pera na sobra sa budget ninyo sa National Treasury. So para saan ho yan? Sa Martin Luther Fund? Martin. This issue has been on his back for what, the past 7 months. Until I started to explain what happened in this thing, I think nobody was even talking about it, no. And I thought that it was not fair, no. And but I think this is part of the reason why he has become so much a target for everyone, no. I understand you work with him, but I think we need to. Ay, nako. Anyways, Honestly. mga bossing, I was really disappointed. Sobrang hype ako dito. I'm actually not feeling well today. Nung nakita ko na ilalabas nila ito ngayon, I was really parang excited. Tapos nung nilabas, Tama mga kababayan, no? Kasi madaling araw to, pinalabas nila, di ba mga kababayan? Tapos ang daming nag-abang. Siyempre, grabe yung teaser nito mga kababayan. Di po ba talagang mahahype ka? Di ba kasi tila ba'y nasa isipan mo na, naku po, malaking pasabog to at matutumbok na talaga kung sino yung mastermind. Pero, yung expectation versus reality mga kababayan. Pambihira mga kababayan, di ba? Hindi, wala kahit anino ng ating Pangulo mga kababayan di nabanggit. Di ba? Kaya marami ngayon ang dismayado mga kababayan. Pero thankful na rin kahit papano kasi yung mga di pa masyadong may alam sa pinagagawa dyan sa Kongreso ay ngayon may alam na kabayan. Pero yung mga batikan na, yung naghahanap na talaga ng totoong mastermind sa nangyayaring ito ay naku po. Kagaya nila Busdada mga kababayan. Kaya tinatawag na lang nila itong baby rocket na pasabog kabayan. Pambihira. ito Di ba? sabay-sabay nating pinanood. To me, this is not even worth 10 million or 1 million or 5 millions. This expose is not even an expose anymore. It's just Tama. a ano ba tawag dito? Parang recap of yung corruption which we all know na. Sabi ko nga, alam naman na namin na corrupt si Martin. Tama. Alam na namin na magnanakaw yung mga nasa Congress, mangilan-ngilan Correct. dyan, di man siguro lahat, pero alam namin na magnanakaw yan. At sinabi na rin ni Pangulong Duterte that Congress is pinakabulok na ahensya ng gobyerno. So, Tama mga kababayan, no? Alam na natin, di ba, yung mga ginawang nakawan nila dyan, mga kababayan. Lalong-lalo na itong si Martin Luther. Sila Saldico. Di ba? Yun yung gustong marinig mga kababayan Gustong maisiwalat kung paano talaga nila. Mga kababayan, di ba? At sino yung pinuno niyan mga kababayan. Di ba? what's new dito? I was really hoping, expecting na meron talaga kayong ebidensya. Lahat ng ito parang Yun. lang personal na analysis nyo lang Isa din yun mga kababayan, di ba? Tila may wala Ika nga, di busdi mga kababayan, recap lang yung kanilang pinagagawa. Di ba? May isang part doon sa video nila na nag-base sila doon sa isang vlogger na dear to us mga kababayan na alam naman natin na masugid na taga-suporta din yun ng mga Duterte.
Doon lang din sila kumuha, di ba? Mga kababayan, kung napanood nyo yung part na yun. Ang bihira, mga kababayan. Baby rocket talaga itong pasabog na to. Pinakita nyo lang kung gaano lumaki yung pera, gaano gaano. Alam namin magnanakaw, poke ng ina niyan. Magnanakong mga hayop na yan. Tang ina naman, oh. Akala ko talaga lalabas yung flood control. Eto, kitang-kita, pumirma dito. Ito, ganyan. O itong pera na to, kitang-kita, pumasok sa bangko ni ganyan. Akala ko naman ganun. Yung pala parang... Diyos ko po, I'm sorry. With the hype na kinreate nyo dito, it's not even worth 50,000 para sa akin. Diyos ko naman, Martin. Napakatanga mo naman. Kung totoong natakot ka dito, feeling ko palabas lang talaga nila yan. Pare-pareho. Palabas lang nila lahat yan. Utang ina niya, niloko na naman tayo. Pusta tayo bukas sa botohan ng impeachment ni BP Sara. Magvo-vote ng yes yan si Martin. Pag nag-vote ng yes yan si Martin, lahat ng itong pinagpapanood natin po, taragis, walang kakwenta-kwenta to. Abangan natin bukas. Hay, nako. Sige, maraming salamat mga bossing. Maraming salamat din po, Busdi. Di ba mga kababayan? Ikaw, anong masasabi mo dito sa tila ba'y baby rocket na pasabog ng PGMN, mga kabayan? Worth it ba to na bayaran ni Martin Maleta ng 300 million, mga kababayan? Nako. Kasi kung ako ang tatanungin nyo, kabayan, ay nako po. Tila ba'y kung ako si Martin Luther dito, mga kababayan? Hindi Hindi ko magbabayad kahit ata 1 milyon, mga kababayan. Dahil alam na ng taong bayan na magnanakaw talaga yung tila Martin Maleta, mga kababayan. Di ba? Ang gusto nating malaman yung ebidensya at magpapatunay sa kanila na talagang madidiin na, mga kababayan. Di ba? At maiko-connect na dun sa totoong pinakamataas na mastermind, mga kababayan. Di ba? At eto pa po, mga kababayan, pakinggan naman natin si Ka-Eric Celis, no? Sa kanyang reaksyon ukol sa inilabas na expose ng Peanut Gallery Media Network, mga kababayan, ukol sa The Mastermind na si Martin Tambadi umano. Pero mga kababayan, ani Ka-Eric ay tama ang report, subalit kapos sa katotohanan, mga kababayan. Which is tama naman, di po ba? Kaya eto, pakinggan natin ng mabuti si Ka-Eric Celis, mga kababayan. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng punto de vista. Itong inilabas na, after all, ng controversial na online-based media or internet-based media, itong PGMN. Yes po. Expose. Yes ang po, Ka-Eric. Peanut Gallery Media Network. Matatandaan po natin na ang founding owner nito at parang leader ng pinakagrupo na ito ng PGMN ay si Franco Mabanta. Yes po. At ito po ay naging laman ng mga balita sa ilang mga nakalipas na araw dahil po di umano ay na-entrap or na-set up. At naaresto ito ng NBI dyan po sa may Valle Verde area sa Pasig. Kasama po ang iba pa nitong mga tauhan. At nung nakarang araw ay nakapag-bail out na po sila o nakapagpiyansa. At kanina po, madaling araw, nakita na natin, inilabas nila itong The Mastermind. Video po ito sa YouTube na kumakalat ngayon sa iba't ibang mga social media platform. Tama, Ka-Eric. At ang nag-present po ay ang kanilang lead anchor person na si CJ Hero. CJ Isa Hero. itong online Yes po. political journalist na karamihan ng kanyang mga videos ay nasa online makikita. Ang kanyang mga pag-uulat. Ang title po, The Mastermind. The Scandal That Must End, Martin Romualdez. Ayun. Yun po ang title ng kanilang inilabas. At ayon doon sa mga naratibo na lumabas, hinggil sa pagkakaaresto ng founding leader nitong PGMN na si Franco Mabanta, ay iyon ang binabalak ni Romualdez na isabotahe as per allegation ni Ginoong Franco Mabanta.
And kaya po siya na-set up. Although ang legal terminology niyan sa batas, kaya siya nagkaroon ng instigated na sitwasyon at naaresto siya. Yun pong ibig sabihin ng set up. Iba naman pong entrapment. Pag sinabi pong entrapment, ito naman ay tungkol sa pagkakaroon mo ng isang krimen na sinadya mo at ikaw ay binantayan dahil natunugan ka. Entrapment po yun, ano? Binantayan ka ng law enforcement or mga pulis. Ayos. So, kiniklaim ni Mabanta na ito pong inilabas ngayong araw na ito ng PGMN o Peanut Gallery Media Network na the mastermind, the scandal that must end, Martin Romualdez, presented by their lead anchor person na si CJ Hero. Ito daw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-aresto sa kanya. No? At nagresulta ito sa pananabutahi, pananakot mula kay Martin Romualdez laban po sa mga bumubuo ng PGMN. Kaya ang claim at ang insistence ni Ginoong Franco Mabanta at na mga kasama niya sa PGMN, ito ay calibrated and organized attack on media freedom sapagkat ang social media is also a media form, a media Tama, platform. Eric. Tama. At ito ay atake sa malayang pamamahayag sa ating bansa disguised as law enforcement dahil mga extortionist di umano itong mga taga PGMN. Ayun. Pero I will not delve further on sa iba pang komentary ko na yan, bibigyan ng pananaw. Dito po muna tayo sa inilabas nilang video. Mga 1 oras and 1 hour 20 or 28 minutes ang pagkakaalam ko. Kasi nakita ko na, pinanood ko ang point by point at nasundan ko naman ang presentation. Kaya magbibigay po tayo ng pananaw. Yes po, Eric. Una sa lahat, maganda pong presentation. At binalikan ang historical account kung papaano po ginawang estafa at hinold up at kinulimbat at dinurubo nila Martin Romualdez at ng mga kasamahan niya sa Kongreso ang budget at pati na ang pundo ng ating pamahalaan na ikinaresulta ng malalang paglulunsad ng korupsyon, pandarambong, pagnanakaw sa kaban ng bayan, paglilimas sa pundo ng pamahalaan to the detriment and to the disaster affecting the services and survival of our people in our nation. Maganda ang historical account. Pero, Tama. unahan ko na kaagad. Ito na. Maganda subalit kapos sa katotohanan. Bakit po? Sapagkat hindi lang naman po si Martin Romualdez Yan. ang mastermind. Everything goes back to Marcos Jr. Ano man po ang sindikato na ginawa ni Martin Romualdez, nila Saldico at ng mga alipores nila sa sindikato na ito, na paano dayain ang budget, paano palusutin ang mga pundo, insertions, allocables, Tama. parking funds, sagasa fund, kung ano-anong mga kasindikatuhan na terminology. Ang lahat ng yan ay hindi magkakaroon po ng implementasyon at hindi may papalabas ang mga naturang pundo kung hindi po inaaprobahan ni Marcos Jr. ang kabuuang budget na nagiging batas. Mula sa pagiging National Budget Bill, nagiging National General Appropriations Act. Dahil pinipirmahan ni Marcos Jr. Itong anggulo na to ay pilit po na obscure. Pilit po ito na naisang tabi. Hanggang kay Martin Romualdez lang. Kaya sabi ko, tama po ang buong presentation, ngunit kapos at kulang sa buong katotohanan. Nako. Sapagkat hindi po lamang si Martin Romualdez ang may punong kriminal na pananagutan sa pagkakaroon ng malawakan at malubhang korupsyon at pandarambong. Kung hindi po siya pinoretektahan, hindi po siya kinasabwat at hindi po nakiayon at nagpatupad ng otoridad niya si Marcos Jr. bilang presidente. Gets po natin? Hindi ko po alam kung ano ang Gets po, Eric. agenda ng PGMN. Bakit hanggang kay Martin Romualdez lang ito? Bakit hindi tinumbok si Marcos at bilang si Romualdez,
sila po ay mga principal co-conspirators. Ang ibig sabihin po, pangunahing nagbuo ng pakikipagsabwatan gamit po ang kanilang otoridad, kapangyarihan at relasyon bilang magpinsan. Mantakin mo magpinsan sila. Si Marcos ang presidente, si Romualdez ang head ng House of Representatives. At ang budget po nagsisimula sa proseso na ito. Mula po sa Executive Department, papasok kay Romualdez. At dito na po kinakatay. The Senate has become a willing conspirator. In the last 3 budget cycle at least, bago sumambulat ang naturang iskandalo, 2023 budget, 2024 budget, 2025 budget, ginawa po ito. Not just once, but 3 times. Naku. So hindi ko po nakita ang dahilan pa sa ngayon kung bakit hanggang kay Martin Romualdez lang ang paniningil na inilantad at inihayag dito sa documentary special investigative report na ipinakita ng PGMN. Well, it has also been public knowledge as of lately na si Franco Mabanta ay matagal na naging Yan. operatiba na ginagamit ni Marcos, nila Lisa Araneta, and even nila Martin sa mga special social media platform projects, PR projects, and political operations projects. So, ibig sabihin po, naka-establish ng malalim na ugnayan si Franco Mabanta bago pa ang PGMN network na ito niya or media platform niya sa social media kay Marcos at kay Romualdez at kina Lisa Araneta. But Di po ba mga kababayan? Tapos si Auntie Claire, i-deny niya na magkaibigan sila Franco at sila Pangulong Bongbong? Di po ba mga kababayan? Pambihira talaga. Di ba? So, naku po mga kababayan, kaya pala siguro hindi sinama dun sa pasabog nila si BBM mga kababayan. Dahil baka hanggang ngayon, syempre, may ugnayan pa rin yan mga kababayan, no? Naku po. Pero, di ba sabi ni DJ Hero mga kababayan na tila ba'y may part 2 pa sila. Di pa raw sila tapos. Naku po, no? kung bakit hanggang kay Martin Romualdez lang po ang expose Baka may part at 2 pa. investigative report na inilabas nila, sila po makapagpapaliwanag niyan. But we can also have yung tinatawag na pattern of events correlation analysis. Naku. Kasi po sa inilabas na statement ni Franco Mabanta upon his arrest, sinasabi po niya, ang kanyang saloobin ay tungkol kay Martin Romualdez lang. Ang pananagutan na yon, at nakikita niya na mayroong effort daw na ginagawa si Marcos Jr. para i-address ang national issue of corruption involving even kay Martin Romualdez. So makikita mo yung tono Naku niya po. ay Naku po. nagme-maintain pa rin ng maayos na ugnayan kay Marcos. Kasi mas lubos-lubos sana ito na magiging explosive at makatotohanan ng buo kung ipinakita ang katotohanan that everything that Martin Romualdez did at ang sindikato na binuo niya sa Kongreso like Saldico, itong mga alipores niyang gang of 6+4, no? Sila Don Gonzales, J.G. Suarez, Stila Kimbo, Gardiola, at mga contractors, including ang asawa ni Romualdez na nasa Committee on Accounts na si Yeda Romualdez for 3 years sa loob ng Kongreso, sila po ay mga operatiba lang. Except Romualdez, no? They are executors. They are collaborators. But the principal conspirators and mastermind na nagbuo ng plano na to, si Romualdez at si Marcos. Siyempre. Si Saldico ang kanilang pinunong berdugo noon sa pagkatay ng pundo. Hindi magagawa lahat ni Saldico at ng mga kasabwat na sindikato, na mga kongresista, kontraktor, at pati sa ilalim ng DPWH, pati sa DBM, sa Executive Secretary, at lalo na po, ulitin ko sa DPWH, kung hindi po yan pinayagan ni Marcos na ipatupad ang very elaborate, very highly organized na sistema po ng pandarambong at napakalawak na paglulunsad ng pangungulimbat at pangungurakot sa kaban ng bayan. Sapagkat hindi naman po makokontrol yan ni Romualdez at nila Saldico, Tama ka ba yan? direkta ang DPWH kung matino po ang gobyerno ni Marcos at ang kanyang DPWH secretary ay hindi po naglalaro ng apoy sa pangungurakot.
itong si Bunuan before, at ngayon ay pinagtatakpan ng isa pang controversial figure na si Vince Dizon. Bunuan is directly reporting to the President or was Correct. directly reporting to the Correct. President. At kaya nga po, di ba, bago pa sumambulat nang na-fact check sila ng si Marcos at sila Romualdez at itong mga kawatan at mga kurakot na politiko nang bumaha ng turutudo sa paligid ng Metro Manila, Central Luzon at maraming bahagi po ng Southern Tagalog, including sa Kabisayaan, sa Cebu at sa iba pang bahagi ng Mindanao, nakita po na talaga naman palang malawak ang pagtatakip-takip at pagtatabon-tabon kasi nagbabanggit pa si Marcos sa kanyang State of the Nation address noong 2024 na sinasabi niya in front of the Congress, nandun ang mga senador, ang mga kongresista, nandun din po, nakikita ng buong media, sabi niya, we have completed almost 5,000 flood control projects and more are coming. Talagang, di ba, natatandaan natin yan mga kababayan, di ba? Yung tila may proud na proud yung ating Pangulong Junior, mga kababayan. Pagkatapos nun, yun pala ay isang malaki ring budol, mga kababayan. Pambihira. Wow, palakpakan. 3 days after, ilubog ito sa na. baha po ng kalikasan sa sunod-sunod na ulan at bagyong pumasok. Na-fact check In ba yan? just 3 days, lunod po ang milyon-milyong mga tahanan at paligid po ng lugar sa buong Metro Manila, Central Luzon at pati na po sa karatig na rehiyon na Southern Tagalog. At pati po, the next months, bumira din po sa Cebu, Mindanao, and after 2025. Kaya po, noong 2025, nag-iba ang tono ni Marcos. Sa kanyang State of the Nation address, mahiya naman kayo kasi alam niyang hindi na po indefensible na ang malawakang pangungurakot. Pero all along, hindi ba tayo nagtatanong at dapat itong tinanong lang PGMN, bakit pinayagan ni Marcos ang mga pagpapalusot na mga pondo kung sinasabi niya na bago siya pumirma ng National General Appropriations Act ay binabasa niya. Di po ba nang pinuna siya ni Pangulong Duterte noong February or January of 2025 bago niya ipadukot si Pangulong Duterte at ipakidnap sa mga collaborators na mula sa ICC Tama. at ipinatapon, sinasabi ni Pangulong Duterte noong January 2025 na mayroong butal-butal na bahagi ang budget at yan ay illegal at parang pinalabas na may mga blank check to the discretion ng mga gagawa ng final report at final version ng budget at yan ay hindi natalakay sa plenaryo o sa mga komitiba ng House of Representatives at even sa Senado at even sa BICAM. Kaya delikado yan. Sagot ni Marcos, yan ay mga palusot at mga hinahabi-habing kwento ng kasinungalingan mula sa kay Duterte. O, di ba? Sabi niya, binasa ko ang mahigit 4,000 na pahina ng mga sinasabi niyang budget pages ng National Appropriations Act na ipinadala sa kanya para maging National Appropriations Act. Kung binasa niya noong 2025 at sinasabi niya na binabasa niya lahat ng mga pahina nito, 2023, 2024, 2025, umabot po sa 1.9 trillion pesos ang nawalang mga pondo dahil po ghost flood control projects ang ginawa. At marami pang infrastructure projects ang ganun din pong ginawa ng buong gobyerno ni Marcos. So hindi pwede na ang pananagutan sa ulat report na ito o ulat investigasyon ng PGMN ay hanggang kay Romualdez lang. Tayo po ay sumusuporta na dapat mananagot si Romualdez bilang principal conspirator and mastermind. But it should include principally Marcos. Kasama po dapat si Bongbong Marcos Jr. Hindi pwedeng si Martin Romualdez lang. Okay? So doon pa lang nag-take off na si Ka Eric kasi mahirap po na hanggang doon lang ang framework of mind natin. Correct. Natatanggapin natin na hanggang kay Romualdez lang at sa kanyang inner circle ng mga sindikato ang pananagutan kung bakit nawala ang almost 1.9 trillion pesos sa dinorobo at kinulimbat ng mga flood control projects na wala naman talagang flood control, wala ding projects, pero grabe ang nakawan. Halos buong kongreso sangkot at ilang mga senador. Ngayon, hindi rin mangyayari lahat kung walang ibinigay na imprimatur at go signal si Marcos Jr. for example. Tama. In 2024 and 2025 alone, mahigit 4,000
na mga flood control projects na pinapunduhan ng Kongreso, inilipat at isiniliksik po papunta doon sa unprogrammed appropriations, Yan. which are illegal by the way, under question ito ngayon sa Supreme Court dahil parang pork barrel style yan, lump sum budgeting. Pinirmahan pa rin ni Marcos at pinarelease po ang mga unprogrammed appropriations, and that cannot only be done by the budget secretary or the executive secretary, being the president, siya po ang nag-approve ng final release ng mga unprogrammed appropriations para punduhan po ang mga pinagdurubo na unprogrammed na mga flood control projects. Klaro po tayo dyan, ano? Klarong-klaro Ano kayo. po ang nilalaman ng buo ng PGMN report na ito? Ang nilalaman po nito, binalikan nila ang historical account kung papaano po na ang billion-billion na pondong ito na umabot na nga sa trillions of pesos o close to 2 trillion na nga ang nawala, at yun na po ang nakikita nating paper trail and testimonial revelations of various witnesses. Ngayon, lumalabas na si Martin Romualdez ay guilty sa pagkakaroon ng conscious, deliberate, organized effort na gamitin ang poder sa Kongreso upang dayain ang budget, palusutan, tapalan, ilusot at ilihis ang mga pundo sa loob ng 3 taon at least na siya ang Speaker of the House. That is established. But the principal conspirator in accountability cannot only be limited to Martin Romualdez. Tama. It should Tama. include Marcos Jr. Para maging totoo po itong lahat. Sapagkat walang ni singkong duling na sentimo sa pundo ng pamahalaan ang pwedeng lumabas kung hindi po yan pinirmahan ni Marcos Jr. ang budget na naglalaman ng mga sindikato. Mantakin mo 2024, lumabas din po dito na budget 2024, si Martin Romualdez alone may nakaparking na pondo sa DPWH, 176 billion. Wala po yun sa budget. Sa National Pambihira, Expenditures kabayan. Program nang pumasok, paglabas, may 176 billion pesos si Martin Romualdez. Doon po sa parking fund niya sa DPWH, at may 32 billion pesos sa DSWD na isiningit insertions. Bakit hindi ito nakita ni Marcos? At bakit sasabihin niya hindi niya na alam ang budget na bumabalik sa kanya, and yet pinipirmahan niya? Yan po ay dapat sana in-include ng PGMN sa kanilang investigative report para kumpleto ang katotohanan. Tuloy, lumalabas na parang sila Marcos ang pinaglilingkuran nitong report na ito, sapagkat pinililihis tayo papunta kay Martin Romualdez, kay Lasaldico, while the principal accountability of the criminal plunder and systematic operations of restoration of institutional large-scale corruption and plunder nangyari dahil inutusan, kinonsinti, pinoretektahan at ipinatupad ni Marcos ang sinindikato ng mga budget at pagnanakaw na ito with all his knowledge. Kasi nga sabi niya, binabasa niya ang bawat pahina ng mga tinatawag nating National Government Budget Bill bago maging batas na magiging General Appropriations Act. So therefore, Marcos cannot play innocent. Yun. Hindi po siya inosente. Ang hindi natin may paliwanag sa ngayon, bakit sinadya ba o nakaligtaan lang ng PGMN Special Investigative Report na si Martin Romualdez is a creation of Marcos. And Marcos is supported by Romualdez, and their interlink of power and authority and their interest na lumaganap ang korupsyon at pagkakitaan at pagkapirahan, ito lahat, ibinulgar na ito ni Saldico, ni Governor Chavit Singson, ng mga marami pang testigo ng 18 former soldiers ni Yusik Adrian Bersamin na naging bagman facilitator ng mga deliveries ng mali-maleta ng mga pundo na mula kay Saldico, dinideliver kina Romualdez at kina Marcos. Why only Romualdez? That's the point. Kaya naman pala, nang maaresto ito si Franco Mabanta at mukhang naglumambot na si Melvin Matibag sa kanya, hindi na siya dinudurog ng todo pa sa media, hindi po itinuro ni Franco Mabanta si Marcos. Ang sabi niya, ang lahat ng nangyari ng ito ay dahil minaniobra ni Romualdez na tirahin kami. Dahil ayaw niyang lumabas ang report na ito. But the report is short of truth. It is short of real call for accountability on the most brazen, the most destructive corruption and plunder
operations of the government by the government itself, orchestrated not just by the Speaker of the House, but most especially from the baton and compass of the President himself. Yun dapat ang buong picture. Yun dapat ang buong katotohanan. Tamang-tama po mga kababayan, no? Yung pinagsasabi dito ni Ka-Eric, Kaya na lang mga kababayan, gano'n na lang makapag-react yung mga, syempre, batikan sa politika mga kababayan, lalong-lalo na sila Musdada, sila Miss Joey, sila Madam Maharlika, di po ba mga kababayan? Kaya gano'n na lang sila makapag-react dito sa tila ba'y in-expose ng PGMN mga kababayan. Di ba? Kulang eh. Kulang na kulang mga kababayan. Di ba? Nako po. Tila ba'y isinanal ba nila yung ating presidente mga kababayan Pero nakaka-excite to mga kababayan, no? Kasi yung kampo ni Romualdez ay paniguradong may sagot dito sa inilabas ng PGMN mga kababayan. Diba? Yan yung nakaka-excite kung ano ang masasabi nila dito, kabayan. Diba? Na si Romualdez ay yung tinutumbok na mastermind. Payag ba dito si Martin Maleta, kabayan? Diba? Yan yung nakaka-excite na abangan natin mga kababayan, diba? At the same time mga kababayan, tamang-tama rin ang paglabas sa bidyong to dahil mamaya ay butuhan na dyan sa Kongreso mga kababayan kung matutuloy nga ba yung impeachment kay BP Sara. Naku po, so yung mga kongresistang peperma ay naku po mga kababayan, isip-isipin na ninyong mabuti. Diba? Kaya hanggang dito na lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa iyong suporta. Anong latest po? God bless you. Saludo po kami sa inyo, kabayan.